So, ngayon po ang ating tatalakayin ay tanong ni Brother Patrick Gonzales. Ang sabi niya, if God is all-knowing, ay bakit needed pa ng investigative judgment? Kung alam na niya kung sino ang mga saved at maimpyerno, ay masasabi ba itong predestination? So, yung pagtuturo ba ng investigative judgment or yung pagiging all-knowing ng Panginoon ay ibig bang sabihin o masasabi bang ito ay predestination? So, ibig sabihin ngayon mga kapatid, tatalakayin natin yung investigative judgment. Ito po isang distinctive doctrine ng Adventist na wala po ito sa ibang pananampalataya. Ang pagtuturo tungkol sa pre-Advent judgment or investigative judgment ay naging sentro ng tuligsa ng iba't ibang pananampalataya sa Seventh-day Adventist. Well, in fact, mga kapatid, mismong galing sa loob ng Adventist ang isang kilala na tumutol sa pagtuturo na ito, si Desmond Ford. At meron pong mga Seventh-day Adventist na nananatili sa atin pero hindi naniniwala sa investigative judgment. Bagaman maituturing na ito sa isa sa backbone or pinakamabigat na aral ng Adventist, subalit hindi po natin ginagawang basihan na pag hindi ka naniwala dito ay disfellowship ka agad. So, pag-aralan natin ngayon, paano po ba naging biblical ito? O para saan ba ito? Alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay. Eh bakit may pag-iimbestiga pa? Yan ang una nating tatalakayin. At ipapaliwanag po natin ano po yung pagtuturo ng mga Seventh-day Adventist tungkol sa bagay na ito. Ang investigative judgment, mga kapatid, una, ay ito po yung bahagi ng paghuhukom. Ito ay bahagi ng paghuhukom kasi naniniwala po tayo, ang Seventh-day Adventist sa pag-aaral tungkol dito, na bago yung tinatawag na executive judgment, bago yung paglapat ng paghuhukom, kung paano dito sa lupa ay meron munang unang bahagi ng paghuhukom, bago yung pagbasa kung ang akusado ba ay guilty or not guilty, ay meron munang investigasyon. At doon po kinuha ng Seventh-day Adventist yung word na investigative judgment. Kung saan, marami po ang tumututol dito dahil wala nga po daw ito sa Biblia. Ang mga naniniwala na pagwala ang term sa Bible ay mali ay tinuturing po yan ng mga scholar na mababaw. Kaya nga, ang gumagamit ng mga katuwiran na dahil limabasa sa Biblia ay hindi na totoo, ay galing po yan dun sa mga mababaw ang argument, mga kapatid. Dahil nga kahit na yung mga tutumututol o gumagamit ng argument na hindi naman mabasa yan, sila mismo ay naniniwala din sa mga word na hindi mabasa sa Biblia pero panipaniwalaan nila. Halimbawa, marami ang ayaw sa investigative judgment kasi nga hindi mabasa pero naniniwala naman sila sa incarnation. Yan. Ano ba yung incarnation? Pag sinabing incarnation ay sa Tagalog ito ay ang pagkakatawang tao ng ating Panginoon. Yung virgin birth, yan, marami po ang mga leader ng pananampalataya naniniwala ho dito sa virgin birth na tinutukoy sa kapanganakan ni Maria na hindi nagalaw ng sino mang lalaki pero naglihi. Ayan, yung Trinity, maraming tutol sa investigative judgment kasi wala sa Biblia pero mga Trinitarian naman sila. Yan. Yung millennium, wala rin po yan sa word sa Bible pero pag sinabing millennium, yan po ay tumutukoy sa 1,000 years. At kahit na po yung rapture ay ganun din. Hindi po mababasa sa Bible pero pag sinabing rapture, yan po yung pag-agaw ng mga binuhay at ng mga maliligtas na buhay na abutan ay aawgawin sa mga alapaap. So, kung alam ng Diyos ang lahat ng bagay, sa pananaw ng Seventh-day Adventist, para saan ang investigative judgment? Ito ay hindi para sa kapakanan ng Diyos, kundi para sa mga nilalang o sa mga tao.
no? Kasi bagaman ang Diyos ay omniscient o alam ang lahat ng bagay, ang investigative judgment ay hindi para sa kanyang kaalaman, kundi para sa kapakanan ng mga nilikha dito sa San Sinukob, lalo na po yung tao, kasama yung mga anghel, no? So, nagpapakita po ito ng pagiging makatarungan ng Diyos. Basahin nga po muna natin itong Daniel 7, talatang 10. Ang sabi po ay ganito, isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya ang libo-libo ang naglilingkod sa kanya at baka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. So ito po ay isang malaman na talata na meron po ditong mga witness, yung mga libo-libong naglilingkod sa Panginoon. Napakarami. Tapos, nakatayo. Tapos, sasabi niyan, ang kahatulan ay nalagda. So, merong judgment dito. Tapos, meron po mga aklat na nabuksan. Nagpapakita po ito, mga kapatid, na meron pong paghuhukom. Kaya lang ay, kailan ito mangyayari? At sa pag-aaral, ito hindi po mangyayari pagkatapos lang dumating ang Panginoon. Ibig sabihin, bago ito dumating. So, isa po ito sa pinagbabasihan ng Seventh Adventist na talata. At dito sa unang Korinto 4:9 ay may ganitong sinasabi. Sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuurin ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. So mapapansin po ninyo yung medyo mahiwagang pananalita dito ni Apostol Pablo. Doon sa Daniel kasi, mayroong mga witness, na nalagda nung kahatulan ay na-set up na yung kahatulan at mayroong mga witness. So kung babalikan natin yung Daniel, paki-back nga sa Daniel, ang sabi doon, yung libo-libo, yan, yung libo-libo, maka 10,000, 10,000 ang nagsitayo. Yan po tumutukoy sa mga anghel. Tapos, ang sabi dyan, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Tapos, tama si Apostol Pablo, balik natin sa unang Korinto 4:9, na sabi ni Apostol Pablo, sapagkat iniisip ko na pinalitaw ng Diyos kaming mga apostol na mga kahuli-hulihan sa lahat, na tulad sa mga itinalaga sa kamatayan, sapagkat kami ginawang panuuri ng sanglibutan at ng mga anghel at ng mga tao. So nagkakaugnay po ito, at ito po ay nakaugnay sa pagiging makatarungan ng Diyos. So, para po sa pagsusuri ng mga nag-aral po dito, meron po ang mga Seventh Adventists ay meron pong mga, lalo na ngayon, meron po tayong pinagkakatiwalaang na series ng mga o volume ng mga aklat, yung tinatawag na Daniel and Revelation Committee Series, at tinalakay po doon ng maayos po itong investigative judgment. So, bahagi po kasi ito kung bakit kailangan ito, dahil may kaugnayan ito sa tinatawag na Great Controversy o malaking tunggalian ng mabuti at masama ni Kristo at ni Satanas. Ngayon, kung paano po ito na iuugnay sa salvation, ay atin pong ituloy ang pag-aaral dito. Kung ating pong, yung aking binanggit kanina, yung term na investigative judgment, ay para po sa mga Seventh Adventist, mahalaga ito. At kung gaano kahalaga, ang termino na ito ay kahit na wala ang word nito sa Bible, pero ang katotohanan nito ay nasa Biblia. Ginagamit kasi yung word na ito, lalo na sa mga kaso sa hukuman. Ito ay nauuna bago dumating yung paghatol doon sa akusado. Maging ito ay pabor or laban sa nasasakdal. Sa mga tuwid, ang terminong ito ay hindi pwedeng baliwalain kapag ang pinag-uusapan ay tungkol sa paghatol ng Diyos. Kahit na ito ay hindi tanggap ng marami, subalit ang katotohanan ay hindi pwedeng itanggi o i-deny na ito ay ayon sa proseso ng paghatol ng Diyos. Kasi nga, dito sa lupa, mayroon tinatawag na investigation or pagsisiyasat na ginagawa. Anumang hatol na hindi dumaan sa proseso ay mali, dahil dapat mayroong due process na tinatawag, mga kapatid.
So kung mahalaga ito dito sa lupa ay ibig sabihin mahalaga din po ito sa Diyos o sa langit, no? So magbabasa tayo ng ilan sa mga talata bago kay Brother Gomer. Meron pong judgment talaga na binabanggit. Una, basahin muna natin itong Ecclesiastes 12:13 para maiugnay natin doon sa mga naunang talatang binasa natin sa Daniel. Sabi po dito sa Ecclesiastes 12 talatang 13 ay ganito. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Talatang 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So nakita po ninyo rito na yung kautusan ng Diyos ay isa sa gagamitin sa paghuhukom. Kaya nga mayroong banggit na aklat kaina na nabuksan sapagkat doon po nakabase yung mga ginagawa ng tao. Ang ating ginagawa, kung mabuti o masama, ang kautusan ang magsasabi kung mabuti ba ang ating ginawa o masama. Hindi ito ang nagliligtas sa atin, pero ito ang nagsasabi sa ating gawi, sa ating pong pamumuhay. Kaya nga marami ang nagtataka na hindi naman pala makakapagligtas ang kautusan. Bakit yung hindi susunod, hindi maliligtas? Kasi yun ang gagamitin ng batayan ng Diyos kung papaano ka namuhay. Hindi ang kautusan ay hindi paraan para magligtas, pero ito'y gagamitin sa paghuhukom. At sa Hebreo 9:27, pagkatapos na ang tao ay, basahin natin mga kapatid. Ayan. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So makikita po natin dito na, dito sa talatang ito, pag ang tao namatay, ang kasunod na mangyayari sa buhay niya ay judgment. Kaya lang anong judgment yan? Sa ibang mga talata, mga kapatid, ay ng Biblia, mamaya mababasa rin natin yon, na pagdating ng Panginoon, ay execution na yon. Bubuhayin yung mga matuwid, at hindi mabubuhay yung masasama. Mamamatay yung mga buhay na masama, at yung mga buhay na matuwid ay dadalhin sa langit. So, ibig sabihin, meron nga pong bahagi ng paghuhukom bago yung pagdating ng ating Panginoon. Marami ang namamatay na mga tao ngayon. Ang susunod na mangyayari sa buhay nila ay paghuhukom, ang sabi po ng talata. Kaya tama sabi sa Roma 14:10, sinasabi rin po ni Apostol Pablo ang ganito. 14, at ang talata ay 10 ng Roma, datapat ikaw, bakit tumahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit wala ang halaga mo ang iyong kapatid, sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ni Kristo o ng Diyos. So, makita po natin mga kapatid na talagang merong judgment na mangyayari. Ngayon, dito sa Ecclesiastes 3:17, gusto kong ibahagi din itong talatang ito. Ang sabi po dyan, 3:17 ng Ecclesiastes, sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala, sa bawat gawa. So makikita po ninyo dito, yung paghuhukom ay lahat. Sabi na Apostol Pablo, sa Old Testament, binanggit na rin ito, mabuti at masama ay hahatulan ng Diyos. Ang bawat panukala sa bawat gawa. So, ito yung mga talata na nagpapatunay o nagpapatibay doon sa judgment. At dito naman sa nabasa na natin ngayon ng Daniel City talatang 10, siguro ang basahin natin yung Lucas 20 talatang 35. Datapat ang mga inaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang iyaon at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay ay hindi mga ag-asawa ni pag-aasawahin. So ano ho yung ibig sabihin po rito? Yung pong mga hindi karapat-dapat o yung mga inaring karapat-dapat na makatira doon sa inilikha ng Diyos na bagong langit, bagong lupa. At siyempre, yung hindi naman karapat-dapat, hindi makakapasok doon. Punta tayo sa chapter 21, verse 36. Diyan din. 21:36. Nitong Lucas din. Sabi naman diyan, datapat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na mangag sidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari, at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak ng tao. So, ito po ay naglalarawan, mga kapatid, mga talatang ito na talagang may judgment. At basahin ko po itong Apokalipsis 22:11 at 12. Ganito naman yung mababasa natin.
ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. Narito ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. So makikita po ninyo dito, pakibalik nga sa verse 11. Bakit mayroon pong sinasabi na pangyayari ba? Kasi yung verse 12 ay pagdating ng Panginoon yon. Pero bago siya dumating, yung mga liko, mga makasalanan, ay magpapakaliko pa. Yung marumi, magpapakarumi pa. Yung matuwid, magpapakatuwid pa, at ang banal, magpapakatuwid pa. Ito po ay isang pangyayari na bago dumating ang Panginoon, ay magkakaroon ng close of probation. Yung masama, hindi na po magbabago. At yung matuwid na abutan ng panahong iyon, ay hindi na mawawaglit. So, hindi po nangyayari ngayon. Meron pong bago. Kasi pagdating sa verse 12, ang sabi po doon ay, ako'y madaling 12. Yan, madaling pumaparito. So, yung nangyari na yung mga tuwid, magpapakatuwid, yung masama, magpapakasama, pagkasunod doon ay ang pagdating ng ating Panginoon. So, yung pong mga binasa ho nating mga talata sa Biblia, mga kapatid, kung ating pong unawain mabuti, ay nangangahulugan nga po na bago dumating ang Panginoon, ilalapat niya na yung paghuhukom. So, meron nga po talagang pre-Advent judgment. Pag pre-Advent judgment, paghuhukom bago dumating si Kristo. Yan yon. So, meron pong tayo nakita dito na mga batayan. Kasi sa pagdating ng ating Panginoon, ang sinasabi po sa atin sa 1 Korinto 15, 50 hanggang 54 ay nandoon yung pagkabuhay na mag-uli. 15:50 verse 54. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makakapagmana ng kaharian ng Diyos, yung kasiraan, ay magmamana ng walang kasiraan. Tingwan, narito sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Sa tapat pagka itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. So, sa pagdating ng Panginoon, wala na ho yung pagharap sa halap ng hukuman ng Diyos. Kasi mabubuhay na bigla. Ngayon, kung walang investigative, walang pre-advent judgment, magiging walang saysay po yung mga binasa po nating talata na lahat haharap sa hukuman ng ating Panginoon. So, kailan yun mangyayari? Ang sabi naman doon sa Hebreo, pagkatapos ng tao mamatay, judgment na. Hahatulan na siya kung ligtas o hindi. Kasi pag matuwid siya, bubuhayin siya. Pag masama, mananatiling patay. So dito natin nasasabi na meron nga po talagang batayan sa Biblia, ang investigative judgment, at nakikita din po natin na malaki ang kinalaman po dito pagka ang pag-usapan ay tungkol sa salvation. Actually, bahagi po ito ng tinatawag na walang hanggang ibanghilyo. Yung tinatawag na gospel, everlasting gospel sa Revelation 14:6-9 ay naroon po itong pagtuturo tungkol sa judgment. So ito pong muling pagkabuhay na tinutukoy po dito sa binasa po natin ay mababasahan po natin sa unang Tesalonica 4:16 na ito'y pagdating ng Panginoon. Pero dito tayo sa Apokalipsis 20 talatang 5 ngayon. Kasi mabubuhay ho yung mga basahin na lang natin ang Tesalonica para mas detalyado. Unang Tesalonica 4:16 at 17. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Yan, malinaw po yan, mga kapatid. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira, ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Ayan. So pagdating ng Panginoon, wala nang pagharap sa hukuman. Bubuhayin na kaagad-agad. Pero dito sa Apokalipsis 25 ay nakikita po natin
kung saan naman mapupunta yung yung mga masama. Kasi dito ang nabuhay, yung mga matuwid. Basahin natin yung 20 talatang 5 ng Apokalipsis. Ang sabi po dyan, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. So nakita natin ngayon doon sa unang Tesalonica, yung unang pagkabuhay pagdating ng Panginoon. Yung hindi po nabuhay doon, yung sabi po rito sa talata, yung iba sa mga patay ay hindi nabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ibig sabihin, mabubuhay lang sila after 1,000 years. At ang sabi dito sa talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo na mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. O malinaw na po dito ngayon mga kapatid. Pagdating ng Panginoon, mabubuhay yung mga matuwid. Pag ang makasalanan, hindi muna mabubuhay. Kaya mapalad yung makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli. So ayon sa Biblia, yung mga patay, masama, ay hindi mabubuhay. Yan, malinaw po ang magkakasiba sa talata. Ibig sabihin dito, bago dumating ang Panginoon, ay tapos na itong tinatawag na investigative judgment. Yan ho ang maliwanag po dyan mga kapatid. Kaya hindi po totoo na ito'y hindi biblical. Nasagutan natin yung tanong kung bakit all-knowing naman ang Diyos. Ito nga po ay para sa kapakanan ng tao. Mamaya ibabanggitin natin yon. Pero ibibigay ko kay Brother Gomer para susugan po ito. Pagkatapos ay itutuloy po natin mga kapatid. So tandaan ho, may paghatol, sabi sa talatang binasa natin, may paghatol sa masama at sa matuwid. Tandaan na ang mangyayari sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon sa isang kisap mata. Ay sa unang Korinto 15, sa isang kisap mata, babaguhin yung pong mga matuwid. Sa makatuwid, yung kaso ng lahat ay natukoy natin na yung pong paghahatol na yon ay mangyayari bago dumating ang ating Panginoon. Hindi natin maitatanggi mga kapatid na may paglilitis, no? Kasi binasa natin kanina, bago ang ikalawang pagdating ng ating Panginoon, na nabasa natin sa Lucas 20:35 kanina, 21:36, at ikalawang Tesalonica 1:5. Ito lang siguro babasahin ko, tapos ibibigay kay Brother Gomer. Ikalawang Tesalonica 1, talata ay 5, na isang tandang hayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos upang kayo ariing karapat-dapat sa karya ng Diyos. At dahil dito'y nangagbabata rin naman tayo. So, naniniwala po ang Seventh Adventist na ito isang paraan ng pagiging makatarungan ng Panginoon. Sige, Brother Gomer, bigay ko muna sa iyo. Actually, ang pinakatutol talaga nila sa investigative judgment ay yung tinatawag na foreknowledge ng Diyos. Natotoo naman na alam ng Diyos kung sino yung maliligtas, alam niya kung sino yung mga mapapahamak. So, what's the point of investigative judgment? Kasi dito kasi nakaangkla yung tanong. Alam naman na ng Diyos, pero bakit may investigative pa? Kumbaga parang contradicting siya. Alam niya na, pero mag-iimbestiga pa siya. Pero kung titingnan po natin sa Bible, mga kapatid, una sa lahat, hindi po ito contradiction sa Biblia. Bakit? Kasi marami po tayong makikita sa Biblia na alam na ng Diyos, pero nag-iimbestiga pa siya. So, ibig sabihin, yung kanilang argument na hindi na kailangang mag-imbestiga ang Diyos sapagkat alam niya, ay hindi ho yan sinasang-ayunan ng Biblia. Marami po tayong, Brother Johnson, maipapakita sa Bible na ang ating Panginoon ay talagang nagsisiyasat, nag-iimbestiga. Para saan? Nag-iimbestiga ba siya dahil hindi niya alam? Yun kasi yung nagkakaroon ng problema eh. Alam mo, kasi sa atin, kahit sa tao, ginagawa natin yung investigation. Halimbawa, yung anak mo, alam mong may pagkakamali siyang ginawa, alam na alam mo na. Pero, magtatanong ka pa rin. Pero alam mo na. So, ang ibig sabihin, Brother Johnson, hindi ibig sabihin na dahil alam na ng Diyos, ay mali na yung mag-imbestiga kasi alam niya na. Nakita po ninyo, gusto ko lang pong i-establish yung bagay na yun na hindi porke alam na ng Diyos ay mali na mag-imbestiga. Nakita po ninyo ha? Kasi doon pa lang sa Genesis, makikita na po natin. Alam niya kung nasaan si Adan, pero sabi niya, Adan, nasaan ka? Nakita po ninyo ha? So, gusto nating i-erase dito yung
Pangangatwira, alam na nga ng Diyos, mag-iimbestiga pa. Anong klaseng Diyos yan? Nakita po ninyo? So, ano ang layunin? Yun dapat siguro ang ating titingnan. Ano ba ang layunin nung tinatawag na investigative judgment? Actually, yung pong investigative judgment or ang isang tawag po ng mga Seventh-day Adventist dyan, Brother Johnson, ay pre-Advent judgment. Na ang ibig sabihin, ito po ay paghatol bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At yan naman po ay talagang may ebidensya. Magbibigay ako ng ilang talata sa Biblia na may ebidensya talaga na ang ating Panginoon bago siya dumating ay alam niya kung sino yung maliligtas at hindi. Kasi nga, binasa na kanina. Ibalik lang natin yung 22:12. Tingnan po ninyo ha, ng Apokalipsis, sorry. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin. Upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. So ang ibig sabihin, sa pagdating ng ating Panginoon, hindi na doon mag-iimbestiga o maghahatol. Kasi alam naman po natin kapag sinasabi natin na, halimbawa, sa court, hindi naman automatic, hahatulan mo na. Hinahatulan ka ng walang hanggang pagkakulong o walang habang buhay na pagkabilanggo. Hindi ho ganon. May hearing muna. Mayroong pagbibigay ng mga witnesses, na mga ebidensya. Ngayon, bakit nagiging ganon ang picture ng investigation? Okay? Bakit ganon, mga kapatid? Bakit kailangan mayroong ganon? Tingnan po ninyo kung bakit kailangan na mayroong ganon. Hindi ba pwedeng i-declare, Brother Johnson, na, ito si Johnson, impyerno. Ito si, langit. Pwede bang ganon na lang? Pwede yun. Pwedeng gawin ng Diyos. Kaso, ang tanong, ano ang maiiwan na isipan doon sa mga witnesses? Kasi maraming witness O tingnan po ninyo, bibigyan ko po kayo ng isang example. Doon sa Apokalipsis 12, basahin po natin. Tingnan mo Apokalipsis 12, 7 hanggang 10 siguro, basahin natin. Pansinin po ninyo itong talatang ito para makita po ninyo ano ba ang purpose ng investigative judgment. Ito bang investigative judgment mali? Sapagkat alam na ng Diyos, nag-iimbestiga pa. O tingnan po ninyo, bakit mayroong investigative judgment? Sabi dito, nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Ang ibig sabihin pala, Brother Johnson, may controversy. Mayroong paglalaban, may dalawang panig. Ipapakita ko po sa inyo yung dalawang panig na yan, na binibigyan ng picture sa banal na kasulatan. Tingnan po ninyo kung paano itong si Satanas ay tumututol sa hatol ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang hatol po ay hindi laging negative. Kasi, sa paghatol, Brother Johnson, hindi laging guilty ang verdict. Tandaan po ninyo yan. Sa paghatol, after ng paghatol, pwedeng ang verdict ng Diyos ay guilty or not guilty. So, kung ikaw ngayon ay not guilty, abay pabor sa iyo yung judgment. Di ba? Kasi ibig sabihin, pag i-declare ng judge na ikaw ay not guilty, tapos na, wala ka ng problema. Pero kung walang paghatol, nadidelay yung hearing, wala. Ibig sabihin, hindi ka nakakalaya. Kaya nga, yung paghatol, kung babalikan nyo po yung Daniel, yung Daniel, tingnan lang po natin yung paghatol doon, binagkit na ni Brother Johnson kanina. Ipapakita ko po sa inyo na yung paghatol po doon ay in favor doon sa mga banal. Hindi po ito negative in a sense. Sa Daniel 7, ang talata po ay 26. Tingnan po ninyo. Okay? 26. Ito po kasi yung kahulugan nitong CTGs. Tingnan po ninyo. Ngunit ang kahatulan ay matatatag at kanilang aalisin ang kanyang kapangyarihan upang patayin at ibuwal hanggang sa wakas. Okay? Dalawa ngayon ang magiging resulta nitong judgment na to. Una, yung kahatulan ay ibibigay doon sa maliit na sungay. And then, ang pangalawa, tingnan po ninyo sa verse 27. At ang kaharian, pansinin nyo at ang kapangyarihan at ang kadakilaan ng kaharian sa silong ng buong langit ay mabibigay sa bayan ng mga banal ng kataas-taasan. Nakita po ninyo? Ang ibig sabihin, Brother Johnson, pagkatapos lamang ng judgment, pwedeng i-declare ng Diyos na itong mga taong ito ay karapat-dapat tumanggap ng reward o ng magmana ng buhay na walang hanggan. Yeah. Kasi
pag wala ho yung judgment, hindi pwedeng sabihin ng Diyos, ito si Johnson ay dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Anong katunayan doon na pwede siyang magmana? Kaya nga makikita po ninyo dyan, mayroong mga ebidensya, may aklat, mayroong ano. Anong purpose niyan? Dahil hindi ba alam ng Diyos? No. Kasi mayroon nga pong controversy. Balikan po natin yung Apokalipsis 12. Ituloy po natin yung kanina. 12:8. Sabi diyan, at hindi sila nanganalo ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Dumadaya sa buong sanglibutan. Ito pa lang si Satanas, Brother Johnson, ang gawain nito, dayain niya ang mga tao. Ang ibig sabihin, gusto ni Satanas na itong mga tao mapunta sa kanya. Nakita po ninyo? Ngayon, paano naman ngayon patutunayan ng Diyos, hindi sa iyo yan, sa akin yan. Nakita po ninyo mga kapatid? So dito sa punto na ito, hindi po pwedeng sabihin lang ng Diyos, sa akin yan, na walang ebidensya, na walang investigasyon na mangyayari na ihaharap yung witness. Nakita po ninyo? Kasi si Satanas, dinadaya niya ang buong sanglibutan. Sabi dito, siya inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So mayroong controversy, may paglalaban between Satan and Jesus Christ. Si Satanas, inaangkin niya yung mga tao, sa akin yan. Nakita po ninyo, no? So, tuloy natin sa 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis ng tagapagsumbong. Si Satanas, tagapagsumbong, Brother Johnson. Ang ibig sabihin, kapag mayroong ililigtas ang Diyos, sasabihin ni Satanas, hindi pwede yan, kasi makasalanan yan. Nakita po ninyo mga kapatid, hindi ho po pwedeng sabihin, alam ko, hindi mo ako pwedeng ma-question, hindi ganon. Kaya nga ipinapakita ng Diyos na yung kanyang paghatol matuwid. Tama. Paano niya ipapakita na matuwid ang kanyang paghatol kung sasabihin niya lang, alam ko na yan ay maliligtas, walang question. Ganun ho ba? Kaya nga, ang sabi ng talata, tingnan po ninyo, sa Apokalipsis, ang sabi dito, sa Apokalipsis 19, ang talata ay 2. Pansinin po ninyo sa talata na yan. Sabi diyan, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga paghatol. Ay tanong, paano ngayon ma-declare, Brother Johnson, na matuwid yung kanyang paghatol kung hindi naman niya ipapakita kung paano siya humatol? Yan. Di ho ba? Tama. So pwedeng sabihin ng Diyos, ligtas yan. Walang pwedeng mag-question sa akin. Walang ganon. Hindi ko po pwedeng sabihin na matuwid ang paghatol. Kaya dito po, tama po ang doktrina ng Seventh-day Adventist sa investigative judgment. Bakit? Sa investigative judgment, ipinapakita ng ating Panginoon kung sino yung mga tumanggap sa kanyang pagtubos. At hindi pwedeng tutulan ni Satanas na dalhin ni Kristo sa langit yung kanyang mga tinubos. Nakita po ninyo? Ito po yung ebidensya, ipapakita niyang ebidensya na itong taong ito ay karapat-dapat dalhin sa langit at hindi pwedeng tumutol si Satanas. Yan po ang purpose ng judgment. Nakita po ninyo? Kasi si Satanas, tingnan pong ginagawa ni Satanas. Sasampulan ko po kayo mga kapatid Zacarias 3, ang talatay 1. Kahit isa, tandaan po ninyo, kahit isang tao ayaw ni Satanas mapunta sa langit. Tututulan niya yan. At hindi pwedeng sabihin ng Diyos na, pwedeng i-question, alam ko lahat ng bagay, ligtas yan. No. Tingnan po ninyo. At ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon. Tama, si Josue ang subject. Kumbaga, si Josue nakasalang sa investigasyon. Tapos si Satanas, sabi niya, si Satanas nakatayo sa kanyang kanan upang kanyang maging kaaway. Si Satanas nandito, hindi mo pwedeng iligtas yan. Kasi makasalanan din yan. Huwag mong dalhin sa langit yan. Di ho ba? Ngayon, pag dinala sa langit si Josue, nang walang ipinakitang dahilan bakit siya dadalhin sa langit, anong klaseng paghatol? Magiging matuwid bang paghatol? Hindi. Basahin natin ang talatang 2. Tuloy natin. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon o Satanas. Oo,
ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway sa iyo. Di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy. Di ho ba may controversy mga kapatid? May controversy. Ang ibig sabihin, ang ating Panginoon ay ipinapakita niya kay Satanas na itong taong ito na kanyang tinubos ay karapat-dapat dalhin sa langit. At hindi pwedeng tumutol si Satanas. Si Satanas kasi ang nakikipaglaban eh. Kaya nga, sa bandang uli, kahit nga doon kay Moises, tingnan po ninyo sa Judas. Judas talatang 9. Or siguro bago natin tuloy yung Judas, ituloy mo natin yung Zacarias kanina, sa 3:3. Ituloy mo natin, sorry, naputol ako doon. Sabi doon, si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. Verse 4, at siya'y sumagot at nagsalita sa mga yon na nakatayo sa harap niya, nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya at sa kanya'y kanyang sinabi, narito, aking pinaram ang iyong kasamaan at aking susuutan ka ng mainam na kasuotan. Ay napakaganda nito mga kapatid. Ito po ang purpose ng judgment upang ipakita kay Satanas na itong taong ito ay sumampalataya sa kamatayan ng Panginoon at hindi siya pwedeng tumutol na dadalhin niya ito sa langit. Amen. Ay, ang dami tumutol. Investigative judgment, wala yan. Hindi ho ganoon mga kapatid. Kasi dito ipinapakita lamang ng Diyos yung kanyang matuwid na paghatol. Tama. Ay bakit ipaparam yung kasamaan? Kasi ito po yung sinasabi ni Satanas. Bakit mo dadalhin sa langit yan eh? Mamamatay tao yan, magnanakaw yan, rapist yan. Ito yung ebidensya. O di ba? O may ebidensya din sa kabila. Kaya nga yung mga aklat na buksan, ay ebidensya na magnanakaw. O lahat na, mga ngalunya, mamatay tao, lahat na. Ay dito sa kabila ay may ebidensya. Nagsisi, tumanggap sa Panginoon. Yeah. Yan po ang investigative judgment mga kapatid. Ipinapakita sa buong sanglibutan, sa buong universo, na sabi niya, tayo panoorin, papaano hahatulan itong mga taong ito sa huling araw. Kaya nga, ito yung babala. Kaya nga, yung panawagan ng anghel doon sa Apokalipsis 14. Basahin po natin yung talatang 6, patuloy. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita. Bakit ito mabuting balita? Nakita po ninyo? Mabuting balita daw ito. Pero tingnan mo kung ano itong mabuting balita na ito. Mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Tapos verse 7, tandaan po nga mabuting balita po ito. Sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Magbigay kalwalatian sa Kanya sapagkat dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Ay bakit mabuting balita? Ay paghatol pala ito. Ito na nga po yung sinasabi ko kanina, Brother Johnson. Na kailangan mangyari yung paghatol ng Diyos upang maipakita kay Satanas na itong mga taong ito ay karapat-dapat dalhin sa langit. Kaya nga panawagan sa mga tao, dapat tayong matakot sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating yung panahon ng kanyang paghatol. Ang ibig sabihin, dun sa panahon ng paghatol, at tayo ay nasa panig ng Diyos, walang magagawa si Satanas sa atin. Tapos sabi niya, magsisamba kayo sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Pansinin niyo po ha, dumating na. Ang ibig sabihin, bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo, tapos na, naideklara na kung sino yung mapupunta sa langit, kung sino yung mapupunta sa impyerno. At hindi pwedeng tumutol si Satanas sapagkat maliwanag na ipinakita ng Diyos na yung kanyang paghatol matuwid. Yan po ang purpose ng investigative judgment, Brother Johnson. Thank you, Brother Gomer. So, para mas lalong maging malinaw, mga kapatid, meron pa akong isususog. Napakaganda po ng follow-up ni Brother Gomer. Ano? So, ito po, mga kapatid, ito yung ilan sa mga bagay na para maisusog ko doon sa binanggit ni Brother Gomer. Kung walang investigative judgment, number one, God's justice could be questioned. So, ibig sabihin, pwedeng questionin ang hustisya ng Panginoon. Kasi nga,
basahin natin itong unang Korinto 2:9. Ganito yung ating mababasa, mga kapatid. Datapat gaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at ninarinig ng tainga, ni hindi pumasok sa puso ng tao, anumang mga bagay ni inihanda ng Diyos sa kanila nang nangagsisiibig sa Kanya. Ibig sabihin, meron tayong mga matutuklasan pagdating sa langit na magtataka tayo. Surprise itong mga ito. Halimbawa, alam natin na mayroong mga taong masasama, laman ng balita, talagang ubod ng sama, mga magnanakaw, mga tulisan. Tapos makita mo ngayon dun sa langit, sasabihin ng Panginoon, basta ligtas yan. Hindi mo ngayon naintindihan. O ngayon si Satanas na taga-sumbong, accuser, di pwede siyang questionin. Ba't nandito yan? O kita mo na, ang Diyos nyo hindi matuwid. So, kaya nga, para po yan sa mga nilalang. Yung investigative judgment, hindi para sa Diyos yan. Hindi magiging justice, so hindi makatarungan ang Diyos. Kaya nga, God's justice could be questioned. At ang pangalawa, undermines the great controversy theme. Anong ibig sabihin? Maapektuhan yung tema ng great controversy. Bakit? Isa sa mga pangunahing frameworks ng SDA theology, yung tinatawag na dakilang tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. Si Satanas ay ina-accuser, inaasukusan niya yung Diyos na hindi patas. So, yan yung mga kapatid. Ang Diyos, wala siyang favoritism. Hindi po siya nagtatago ng desisyon at meron siyang basihan. Kaya may mga aklat na nabuksan. So, kung walang investigative judgment, mawawala yung bahagi ng tinatawag nating public vindication ng Diyos. Anong ibig sabihin? Isang proseso ito kung saan pinapakita ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha na siya ay makatarungan sa pagharap doon sa kasalanan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng katapusan ng controversy. Kaya nga doon sa aklat ng Apokalipsis may mga magsisisigaw, matuwid ka sa iyong paghatol. Paano lang isasabihin yon? Kung hindi mo naman alam, bakit mabait na pastor, kapitbahay mong matuwid, ba't wala ron? Pwede ka bang sumigaw sa Diyos? Matuwid ka, Panginoon. Pero hindi mo makita yung inaasahan mong tao na akala mo'y nandun. Tapos kung sino yung akala mo'y wala, yun naman nung nandoon. Di ba? So kung paano nung ipapaunawa ng Diyos yan sa tao, pero tiyak na wala tayong pwedeng i-question sa Kanya. Pangatlo, people may lose the urgency of preparation. Ano ang ibig sabihin nito? Sa mga Seventh-day Adventist, yung pagkaunawa sa yung understanding tungkol sa pre-advent judgment, ito ay isang babala sa mga tao na kailangan maging handa. Ibig sabihin, nakakatulong ito. Kapag tinuro ito, ganun pala, sa ating panahon ngayon, dapat nag-iingat tayo kasi ito yung part ng pre-advent judgment. So, makakatulong ito sa tao para ihanda ang kanyang sarili. At hindi lamang aasa, katulad ng iba, na basta may pananampalataya ako, okay na. Kumusta yung ating gawain, yung bunga ng pananampalataya sa ating araw-araw. Kaya nga doon sa mga binasa natin talata, dadalhin ng Diyos ang lahat ng gawa sa kahatulan, pati yung mga kubling bagay. Kaya nga, nakakatulong din ito para yung mga kaisipan ng tao na pag walang nakakita, okay lang. Pero wala hong naikukubli sa Panginoon. Naka-record lahat yan sa mata ng Panginoon. Ang sumunod, number 4, breaks the typological consistency of the Old Testament sanctuary. Alam niyo po, ang sanctuary doctrine ay hindi mahalaga ito sa ibang pananampalataya. Subalit sa Biblia, mahalaga ito. At ang Seventh Adventist lang po ang nagbigay ng kulay at na magandang paliwanag tungkol sa kahalagahan ng sanktuaryo na pinagawa ng Panginoon sa Old Testament. So, sa Seventh-day Adventist interpretation, yung plan of salvation ay nakaugnay doon sa mga gawain doon sa sanktuaryo na mababasa natin sa aklat ng Leviticus at iba pang mga aklat sa Lubang Tipan. Yung Day of Atonement na tinatawag, meron itong katuparan. Ito ay may parallel sa tinatawag na investigative judgment.
So kung wala yung investigative judgment, saan ang katuparan ng Day of Atonement? Yan ang hindi maipaliwanag ng iba na kumukontra sa investigative judgment. So yung type and antitype sa Old Testament, mga kapatid, kailangan yung anino na may inaaninuhan, dapat may maging fulfillment yon. So sino yung pwedeng magpaliwanag sa katuparan ng tinatawag na Day of Atonement, mga kapatid? So kung wala yung ito, ay talagang magkakaroon ng butas yung mga mahalagang pinagawa ng Panginoon as seremonya ginagawa sa Old Testament. At ang panglima, diminishes Christ's ongoing rule of high priest in heaven. Ano pong ibig sabihin? Kung walang investigative judgment, mawawala o nababawasan ang pagkaunawa sa ministeryo ng Panginoon bilang dakilang saserdote sa langit na binabanggit po sa atin sa Hebreo Kapitulo 8 at Kapitulo 9. So maaring isipin ng ilang tao na ang magkaroon ng isipan, lahat ay hanggang sa krus lahat. Actually, mga kapatid, sa pag-aaral ng Adventist, ay yung mga seremonya doon sa Old Testament ay hindi po lahat doon natapos sa cross, Brother Gomer. Hindi lang natin na-explain ito ng mabuti. No, hindi po lahat na hanggang doon sa cross lamang. Kasi ito pong yung tinatawag na sanctuary ay natupad ito yung sa pre-advance judgment bago dumating ang ating Panginoon. So, sa pananaw ng Seventh Adventist, yung ministeryo ng Panginoon at ginagawa sa templo ay nakaugnay o kabahagi ito ng tinatawag na investigative judgment. Kaya nga may panahon na darating na aalis na siya bilang mediator, Brother Gomer. At ang kasunod nun ay yung pagdating na, o tapos na po yun. Ang liko, magpapakaliko, ang matuwid, magpapakatuwid, yung banal, magpapakabanal. So, ganyan po kahalaga ang investigative judgment sa amin bilang mga Seventh Adventist na ibinatay din naman natin sa Biblia. Okay, Brother Gomer? Ayan, tama yun, Brother Johnson. Kaya nga, dito ay idinidiin natin na hindi dahil may investigative judgment, ay para bagang nababawasan yung pagiging all-knowing ng ating Panginoon. Kundi, sa pamamagitan nitong tinatawag na investigative judgment na nagbibigay siya ng mga ebidensya, kaya nga may libro eh. At tingnan po ninyo, ay bakit kailangan pa ng libro? Ay alam naman na ng Diyos. Ba't kailangan pa ng libro? Di ba? Ay maliwanag doon sa Daniel na tingnan po, pansinin po ninyo, balikan po natin yung Daniel. Doon na sa 7 Gs. O tingnan po ninyo, 7:9. 7:9 ba yun? O tingnan niya natin. Daniel 7. Aking minasdan, sabi niya, hanggang saang mga luklukan ay nangalagay at isa na matanda sa mga araw ay nakaupo. Ang kanyang suot mabuting parang niebe at ang buhok ng kanyang ulo ay parang taganas na lana. Kanyang luklukan ay may mga liyab ng apoy at ang mga gulong neon ay nagniningas na apoy. So makikita natin itong eksena na ito sa langit, ito sa trono ng Diyos, sa Ama. Verse 10, sabi niya, isang mabangis na sigalbo ay lumabas at nagmula sa harap niya. Mga libo-libo ang naglilingkod sa kanya at baka 10,000 na 10,000 ang nagsitayo sa harap niya. Ang kahatulan ay nalagda. Nakita po ninyo, bakit mayroon pang mga naglilingkod? Brother Johnson, ay all power ang Diyos. Kaya niya naman yon, all powerful siya. Nakita po ninyo, kaya nga hindi po pwedeng katwiran na ang Diyos ay all-knowing, ay hindi na kailangan ng investigative judgment. Ay ang Diyos ay all-powerful, ay bakit kailangan ng maglilingkod sa Kanya? Ay all-powerful naman siya. Tapos sabi rito, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Anong purpose ng mga aklat na yan? Alam naman ng Diyos ang lahat, Brother Johnson. Bakit kailan bang buksan yung aklat na yan? Di ho ba? At yung mga aklat na yan, alam natin, aklat ng alaala, aklat ng buhay, nandun yung mga pangalan, yung ating mga ginawa, kailangang buksan. Alam na ng Diyos bakit kailangan pang buksan. Kaya nga hindi ho dito umuubra yung pangangatwiran, Brother Johnson, na mali daw yung investigative judgment kasi alam naman na ng Diyos ang lahat. Nakita po ninyo. Kaya nga dito, sinasabi nga natin kanina pa, Brother Johnson, na yun nga ang matindi doon Alam na nga ng Diyos na nakakain si Adan. Sabi ng Panginoon,
Bakit Adan, nakakain ka ba? Hindi ho ba? O, doon sa Sodom at Gomora, alam na rin ng Diyos. Pero bakit pinabayaan niya pa si Abraham na makipagtawaran sa kanya kung mayroon bang 50, kung mayroon bang 45, kung mayroon bang 40 na matuwid, hanggang bumaba na lang ng 10. Ba't hindi nilang sinabi ng Diyos kay Abraham, ay naku Abraham, wala ka bang believe sa akin? Tatanong-tanong ka pa eh. Bakit hindi lang sinabi ng Panginoon kay Abraham, naku Abraham, wala ka bang tiwala sa akin na tama yung hatol ko? Maging si Abraham na father of faith, anong sabi niya? Kini-question niya, ay Lord, tutupukin mo ba ang syudad niya? Paano kung may 50 dyan? Sabi ng Panginoon, kung may 50, hindi ko tutupukin. O di napahiya si Abraham. Hala, wala palang 50. 45, 40. So nakikita niyo po dito mga kapatid, na ang ating Panginoon ay inaabot tayo sa ating kalagayan. Kaya ngayon sinasabi ni Brother Johnson kanina, sasabihin natin, paano naligtas yan, ganyan ang ugali niyan? Ipapakita ng Diyos sa iyo yun. Kaya nga sabi niya doon sa unang Korinto 6, maging yung mga anghel hahatulan natin sa post-millennial eh. Alam niyo po ang judgment, mayroon pong ano yan, mayroong 3 phases. Yeah. Maganda yan. Okay? Magkakaroon tayo ng ano dito, Brother Gomer eh. Sa susunod, tatalakayin natin kailan ito nagpasimula at anong katunayan nito sa Bible at saka yung sinasabi mo. Pero sige, tuloy mo lang kung meron kang gustong i-share tungkol dyan. Parang din sa korte po yan, mga kapatid. Una, yung investigasyon, nasa hearing muna, tatapusin ang mga pagpipresent ng mga witnesses, ng mga ebidensya. And then, yun po yung investigative judgment in a sense dito sa ating pinag-uusapan. Pangalawa, yung verdict. Anong verdict? Either yan ay convicted, pag convicted, idideklara yung hatol. O isang habang buhay na pagkabilanggo. O kaya, kamatayan. O kaya, ganon. So, yun na yung yung judgment na yun. Ngayon, ang susunod dyan, yung execution. Execution na. I-execute. Nakita po ninyo? Ngayon, pag mayroong gustong mag-review noong kaso, pwedeng ipakita. Kaya nga doon sa korte, mayroong pagka sa Supreme Court, nire-review yung mga kaso eh. Nagiging basihan yung mga kaso. Alam mo ng mga abogado yan, halimbawa, itong kaso na ito ay dumaan sa trial, ganito. Tapos, mayroong kaparehong kaso, pwedeng reviewin. Yan po yung tinatawag na post-millennial. Ang ibig sabihin doon sa post-millennial, bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na reviewin yung judgment. Bakit si kapatid na ganito ay wala dito at bakit si kapatid na ganito ay nandito? Yan po yung mangyayari doon sa post-millennial. Ibig sabihin, after 1,000 years. So, hindi nga natin maididetalye ngayon, Brother Joseph, kasi kapos yung oras natin. Sige, balik ko muna sa iyo. Oo. Yan. Gusto ko lang bigyan ng talata yung binabanggit ni Brother Gomer. Baka sabihin, saan naman yan? Kasi meron dito mga EDD na hindi talaga makarelate. Mga kapatid, pasensyahan nyo lang sila Brother Nas Benedicto kasi pag ganitong usapan, wala. Hanggang doon lang talaga yan. Babalik na namin yan doon sa Sabat. Basta sasabihin na, wala yan. Hindi man lang maintindihan. Kaya, pag malalim kasi, mababaw nga, hindi nga maintindihan nila pang malalim. So, yung pong sinasabi dito sa unang Korinto 6:2, meron pong binabanggit kasi dito, mga kapatid, unang Korinto 6 at talata ay 2. Ayan. O hindi ba ganin yung nalalaman na ang mga banal ay magsisihatol sa sanglibutan? At kung ang sanglibutan ay hatulan ninyo, hindi kaya baga dapat magsihatol kayo sa mga bagay na pinakamaliit. So, di ba yung lahat ng paghatol binigay sa ating Panginoon? Yan itong tinutukoy ni Apostol Pablo rito na ang mga banal ay magsisihatol. Yan ay yung sinasabi ni Brother Gomer na ang ano dito, mako-confirm natin dahil papakita ng Panginoon sa mga banal, mariligtas, kung bakit hindi nga naligtas yung isang tao at bakit naligtas yung isang tao. Ibig sabihin, na-confirm natin. Hindi tayo naging hukom doon mismo, kundi na-confirm natin na yung paghatol ng Diyos ay tama. Kaya ikinoconsider, itinuturing ito ni Apostol Pablo na yung pong mga banal ay humatol kasi na-confirm nila yung katarungan o matuwid na paghatol ng Panginoon. Ngayon, bilang karagdagan, doon na talagang merong pre-Advent judgment. Kasi dito nga po sa aklat ng Gawa,
24-25 ay ganito yung ating mababasa. Itong paghatol na ito ay sa panahon ng mga alagad ay darating pa lang. Sabi po dyan, 24-25, at samantalang siya'y nagsasalaysay tungkol sa katuwiran at sa sariling pagpipigil at sa paghuhukom na darating, ay nangilabot si Felix at sumagot, "Ngayon humayo ka at pagkakaroon ko ng kaukulang panahon ay ipatatawag kita." So, alam naman natin yung istorya nito nung iniharap na si Pablo doon kay Felix. Nung sinasabi na ni Apostol Pablo tungkol sa mga paghaharap at mga paghatol na ating kakaharapin bilang mga tao ay nangilabot si Felix. So sa panahon ng mga alagad ni Apostol Pablo, ng early church, ito ay future. Pero yung pong judgment dito, pagdating sa Revelation chapter 14, pero basahin muna natin, siguro itong, kasi yung tinutukoy na paghatol na darating ito, at dito naman sa Apokalipsis, yung mensahe ng tatlong sinugong anghel na may walang hanggang balita sa 14 verse 7. Siguro basahin na natin yung 6 to 7 ng Revelation 14. Nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan. Ito yung everlasting gospel. Kaya nga sa Seventh Adventist, meron kami tinatawag na 3 angels message based po dito. Napapalo po dito yung everlasting gospel. At ang laman ng everlasting gospel ay ibabalita, sabi diyan, upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. Dapat ito'y maipangaral sa lahat, sa buong mundo. At sabi sa Talatang 7, dito po mga kapatid yung laman ng everlasting gospel. Una na sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos. Ito ay napakaganda pong, siguro maganda Brother Gomer, ito'y i-series natin yung 3 angels message para hindi na tayo magsayang ng oras dyan kay Orolpo at Nats Benedicto. Ito at may papakinabangan yung mga tao rito. No? Sabi dyan, at matakot kayo sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. So dito, the judgment has come. Dumating na. Samantalang doon sa Acts, sa Gawa, 24-25, darating pa lang. So itong Revelation, mga kapatid, ang fulfillment po nito, ito po ay kumakatawan ito sa tunay na bayan ng Diyos na magdadala ng everlasting gospel. Ang mga ipangangaral niya, fear God or matakot sa Diyos, ito may kinalaman sa tungkulin natin sa Diyos o yung ating pagsunod sa kautusan, pagbibigay kaluwalhatian sa Kanya, at ito po ay iisa-isahin natin sa susunod. Tapos, may pagtuturo doon sa judgment na dumating na. Sa madaling salita, ang tunay na iglesia ngayon ay nagtuturo tungkol sa paghuhukom na dumating. Kaya nga, ang tumutupad dito ay ang Seventh Adventist at itong paghatol na dumating, ito yung tinuturo natin ngayon. At kung kailan dumating yan, mga kapatid, ay loobin ng Panginoon, ay bukas ay tatalakayin po namin. Pero babalik ko muna sa Brother Gomer para bigyan ng conclusion itong ating topic ngayon at ipaparto po natin ito bukas. So, dyan, Brother Johnson, dyan na lang ako siguro dudugtong sa Apokalipsis. Mapapansin po ninyo, mga kapatid, na ang paghatol na ito, kapag binasa niyo po itong Apokalipsis hanggang Apokalipsis 14 hanggang 9, ay mapapansin po ninyo na itong paghatol na ito na tinutukoy Brother Johnson ay mangyayari bago yung 666. Yan. Magandang talakayin natin talaga yan. Tingnan po ninyo doon sa Talatang 9, papakita po natin. Kaya nga itong mensahe ng tatlong sinugong anghel, kaya nga po yan ang investigative judgment or pre-advent judgment. Tandaan po ninyo yung termino.
pre-advent judgment. Ang ibig sabihin, judgment bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Yan. Ang ibig sabihin, ito dito sa pre-advent judgment, dito madidetermine kung sino yung mga karapat-dapat at kung sino yung hindi. Kaya nga sa pagdating ng ating Panginoon, binasa na ni Brother Johnson kanina, doon sa Thessalonica, na sa pagdating ng Panginoon, alam na kung sino yung unang mabubuhay na maguli. Yeah. Napansin po ninyo, ang unang mga mabubuhay na maguli, yung nangamatay kay Kristo. Pero yung hindi nangamatay kay Kristo, hindi ho sila mabubuhay hanggang matapos ang 1,000 taon. Nakita po ninyo, so ibig sabihin, tapos na. Wala na hong mangyayaring investigative judgment doon sa hindi nabuhay na maguli. Mabubuhay pa sila after 1,000 years. Ay bakit gano'n ang mangyayari? Kasi nga, yung pong investigative judgment, mangyayari po yan, no? Mangyayari po yan bago dumating ang ating Panginoon. At bago dumating ang ating Panginoon, ang sabi dito sa Apokalipsis 14, tingnan po ninyo. Ang ibang anghel, ito na yung pangatlong anghel. Ano ang mensahe na daladala nito? Sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. So mapapansin po ninyo dito, ay ito pala, ito yung mark of the beast eh. I-implement ito. Kasabay ito nung paghatol na binabanggit doon sa 6. Tama. Nakita po ninyo? Kaya nga, hindi po pwedeng tutulan ito na mayroon talagang pre-advent judgment. Judgment bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. At ang tawag nga natin dyan na isa, investigative judgment. Yeah. Ay tutol tayo ng tutol. Hindi naman natin alam ang konsepto pala nito. O tuloy natin sa Jis. Tingnan mo ninyo. Nangangapa yung mga ADD. Walang Ay kalak. iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Tandaan po ninyo na ito ay mensahe ng ikatlong sinugong anghel. Na kung sino man yung tatanggap, nakita nyo ha, yung sino man ang tatanggap noong tanda ng hayop sa kanyang noo, sa kanyang kamay, iinom siya ng alak ng kagalitan ng Diyos. Ito po yung 666 eh, na lagi nating itinuturo dito, Brother Johnson. Kaya lang, panay naman ang tutol ng mga hindi nakakaunawa sa topic na ito. Pero, at least, kahit papaano, naririnig nyo po dito. Ang ibig sabihin, itong mga pangyayari na ito, kasabay ito nung investigative judgment, Brother Johnson. Tama. So, ang ibig sabihin, habang wala pa itong 666 na ito sa ating panahon, nangyayari yung investigative judgment na sinasabi doon sa talatang 7. Na ang panawagan doon, matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya. Bakit? Sapagkat dumating yung panahon ng kanyang paghatol. So, dito sa punto na ito, dito ngayon madidetermine sa huling araw, sino yung tatanggap ng tatak ng hayop. Tapos na. Kaya nga, sa pagdating ng ating Panginoon, alam niya na kung sino-sino yung mga maliligtas at hindi. Tama. So, dapat maintindihan po natin ito, mga kapatid. At hindi puro lang kontra. Wala yan. Bubo kayo sa Biblia. Wala kayong unawa. Ay, ambot. Sabi ko nga, pagka ganyan lang ang gagawin, tapos wala namang, pag tinanong mo naman, nga. Wala. Basta ang alam lang sabihin ay mali. Ayo, Napakagaling lang magsalita ng katangahan, kabubuhan, kung ano-ano. Pero pag sila lang yan ang tinanong mo, wala na. Pero sila yung matalino. Nga. Nakita po ninyo, mga kapatid. Oh, sabi rito, yung mga tumanggap, ay iinom sila ng alak ng kagalitan. Sila'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Verse 11, at ang usok ng hirap nila ay mapapailalang magpakailan-kailanman. Sila'y walang kapahingan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. And then sa verse 12, ito yung contrast. Contrast doon sa tumanggap sa tanda ng hayop saka sa hindi. O, nakita po ninyo, ang contrast pala nung hindi tumanggap sa tanda ng hayop ito, narito ang pagtsatsaga ng mga banal na nagsisitupad na mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. So,
Itong nasa verse 12, Brother Johnson, ito yung tumugon sa panawagan ng unang anghel. Yan. Yang sabi, matakot kayo sa Diyos. Kasi ang pagkatakot sa Diyos may kinalaman po yan sa pagtupad ng kanyang mga utos eh. Ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes, matakot kayo sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ito yung tumugon doon sa panawagan na matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalatian, magsisamba kayo sa Diyos na lumalang. So ang ibig sabihin, kahit anong mangyari, itong mga mananampalataya na ito ay mananatili na tapat sa pagsunod, sa pagkatakot sa ating Panginoon. So makikita mo yung investigative judgment pala, Brother Johnson, mangyayari talaga yan bago ang ating Panginoong Hesukristo ay darating. Yan. Kaya ang tawag natin dyan ay pre-advent judgment. Tama. Okay?